Ayan, take two daw. Ayan, good morning po sa ating lahat and happy Mother's Day to all mothers, to all fur parents. Yan. So, batiin naman po natin yung mga mothers natin. Yan, take time po na batiin lahat ng mga mothers, mga fur Mother's Day po. parents. Yan. Feel free po na umikot tayo para batiin sila. Amen. So this morning po, alam ko po na tayong lahat, maaari na po tayong tumayo. Sige, tayo na po tayo lahat para makapag-ready na to welcome the Lord for this Sunday service. Yan. So alam ko po na all of us, some of us, may work, may sa school, busy na sa school, pero ngayon syempre vacation na mga bata, kaya medyo hindi pa talaga busy. Pero sa mga nagwo-work po, alam ko na almost our times nakahati sa work, di ba? Pero this morning po na remind po ako kanina na kahit na gaano tayo ka-busy, wag natin kalimutan ang Lord. Na kapag inuna po natin ang Lord sa buhay natin, everything will go according to plan. Amen po ba? Kaya sa umagang to, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. At sabayin niyo po kami na awitin ang ating Diyos. Hallelujah. Lord, we welcome you, Father God. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center of my heart. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's Hallelujah. You are the center of our life, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Let us worship the living God. He is the center of our life. He is the center of this church. It's only about Jesus why we are here. Let us worship the living God. Jesus, it is sent, it's all
Hallelujah, hallelujah, Lord. Truly, Lord, it's all about you, Lord God. Truly, Jesus is all about you, why we are here. Only you, Lord. It's all about your presence. It's all about your name. Hallelujah, Lord God. We bless your holy name, Panginoon, sa umagang ito, O Lord. Pinupuri ka namin, O Diyos. Dinadakila ka namin, Lord, sa lugar na ito. Dahil ikaw ay ikaw nga, Panginoon. We worship you, Lord, because who you are. We worship you, Lord God, because you are all in our lives, O God. And this very morning, Father, we come before you, Lord, with a humble heart, O God. Patuloy po, O Diyos, na nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa dakilang presensya mo, O God. Salamat po, Lord. Salamat sa presensya mo sa umagang ito, O God. Salamat sa pagsama mo sa amin, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. At patuloy po, Father God, na ina-acknowledge namin ang kawalan namin, Panginoon. Ina-acknowledge namin, Panginoon, dahil sa iyo kaya kami nandito. Ina-acknowledge namin, Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ka, O God. At sa masandaling ito, Panginoon, inilalapit namin ang bawat puso namin sa iyo, O Diyos. Ano man pong mga bagay, O God, na nagawa naming hindi ka nalulugod, hinihingi po namin ito ng tawad sa iyo, Panginoon. Linisin mo ang aming puso. Linisin mo ang aming kaisipan, maging ang buong katawang ito, O Diyos, upang malaya naming maranasan ang iyong presensya, upang malaya naming matanggap ang iyong salita sa umagang ito, Lord, upang malaya kang kumilos sa lugar na ito, O Diyos. Father God, salamat, O Lord God. Salamat, Panginoong Yesus, sa iyong dakilang pag-ibig sa aming mga buhay. Salamat, O Lord God, na kami pinili, tinawag mo, O Diyos. Father God, patuloy kang kumilos sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy naming ina-acknowledge, Lord God, kung sino ka, Panginoon. Lord, sa buhay namin, kung sino ka sa iglesyang tinawag mong ito, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat ng marami, Panginoon. Maging sa lahat ng iyong mga anak na tatayo, Panginoon, sa umagang ito. Mula sa worship team, Father, be glorified, O God, upon these children. Thank you for the service, Lord. Thank you for a worship, Lord. Thank you, Father God, for these hands, Lord, who we praise unto you. Thank you for this instrument, Lord. Thank you for these voices, O God, to give glory unto you. Father, release the spirit of worship in our midst, O God. Don't let us, Father, na hindi maranasan namin ang kadakilan ng iyong presensya sa umagang ito, Lord. Gamitin mo mga batang ito, Panginoon. Anoint their voices, anoint their hands, anoint their hearts, O God, that it will flow through worship in our midst this morning. And Father, thank you, Lord, sa iyo, Panginoon, Lord God, na mag-exhort ng giving. Bless her, Lord. Bless your word, that we may give fully unto you, that we may encourage to your message. And Lord, even po, Panginoon, sa magte-testimony, Father God, be blessed and you alone be glorified, O Lord. And even, Panginoon, sa mag-closing prayer, Lord, samahan mo po siya. Thank you for the heart to obey you, Jesus. And Lord, sa iyong mensahero, sa buhay ng aming pastor, Lord, kay Pastor Kulis, Panginoon, samahan mo po siya, Father God, that he may, Lord, utter your words with a full confidence, with a full clearness of your word. Thank you, Father God, sa mensaheng pinagkaloob mo sa kanya na dadaloy ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig sa mensaheng ito, Panginoon, at patuloy na magpapatibay sa amin, O God, that the God is that we serve is able, O God, is able
to do what you have called to each and every one of us, Lord. Bless, Father, your word. Bless your messenger, O God, and each and every one of us, Lord. Nandito kami, O Diyos, dahil sa iyo. Nandito ang iglesyang itinayo mong ito, Panginoon, to be a light, to be a salt, Lord, and to be your instrument as the way, O God, to the Father. Gawitin mo kami, Panginoon, bilang tinawag mong anak, Panginoon, bilang mga lingkod mo, O Diyos. Gamitin mo lang po ang bawat isa sa amin, O God, for you have called us, Father, to bring unto you, Father God. I-bless mo ang bawat puso namin, O Diyos, at patuloy namin buksan mo ang aming mga puso upang, Panginoon, marinig namin ang buong yung inyong mensahe. Salamat po ng marami, Panginoon, at patuloy, O Diyos, na dadakilahin ka namin sa umagang ito. Pupurihin ka namin, O Diyos, at idideklara ang kapangyarihan ng pag-ibig mo sa lugar na ito. Pananampalatayang nanggagaling sa iyo. Pag-asang bigay mo sa iyo, Panginoon, ang mataas na papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Hallelujah! Puriin natin ang Panginoon for His amazing grace, Come on, for church. His amazing love. Hallelujah! Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, who brings that chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Oh, this is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done
was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Yes, Lord. That you would bear my cross. You laid down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, tayo nga po'y umawit sabay-sabay. This is amazing grace. This is come on, church, worship. Yes, Lord. That you would take my place. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. And I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. Yes, Lord. This is unfailing love. That you would take my place. That you will bear my cross. You laid down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. All that you've done for me. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church, open up your lips for the Lord and praise Him. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Worthy is your name, hallelujah, Lord. Worthy, Father God, hallelujah. Come on, church, buksan natin ang ating mga labi, hallelujah. Welcome His presence, hallelujah.
Praise Jesus, hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave, and gave amazing grace. For this love, Lord, thank you for the peace hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you down with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave, you gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the living saints. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you down with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven. Come on, church, let us sing. Worthy is the Lamb, is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, church, let us sing. Come on, church. Victor. Come on, church. I am lifted up. He's the Son, the darling of heaven.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Minsan po. Worthy is seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign with song and us. Jesus, Son of God, the darling Hallelujah, hallelujah. Jesus, you are worthy. You are worthy in our life, Panginoon. Maraming salamat mo, Ama namin sa langit na makapangyarihan sa lahat. Ang may dala ng lupa, lahat ng bagay. Ang Diyos magpakalan din nagbabago. Ang Diyos nagbigay ng buhay sa amin. Ang Diyos na protector namin. Ang Diyos na healer namin. Ang Diyos na provider. Ang Diyos ibang sa kay Jacob. Ama, sa pangalan po ng Precious Baptism Verse ito, maraming po salamat, Panginoon. Samahan niyo kami sa awas nito, sa aming pagsalbat pupuri, Panginoon. Protection niyo yung lugar nito para sa gawa ng kalabat. Pakabalbutan yung lugar ng Banudod sa Kalbaryo upang di makapalig ang kampo ng kampo ni Satanas sa pangalan ng Kristo. Maraming po salamat, Ama. Dinadalain ko, Ama. Turuan mo po ako sa pagtayo sa harapan. Lahat ng mga salita mo na ipagkalap ay magmula po sa iyo. Busan ng puso't kaisipan ng mga anak mo pa upang maintindihan ang gusto mo ipating sa bawat kaluluwa, Panginoon, at may pamuhay na. Maraming po salamat, Panginoon, sa oras na ito, ang katagumpayan ng gawin ito. Sa ilang pampapurit, pasalamat sa pangalan para sa Pisang Gusto, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Mayap Aba po, good morning. So oras na po ay sa araw na ito, Mother's Day, di ba? Sa lahat po ng magulang, happy Mother's Day. Tamang-tama, Mother's Day ngayon. Ang ating po pag-aaral ngayon, The Greatest Love. Tamang-tama po sa Mother's Day, di ba? Di ba pa tayo may pamilya na, no? Pag nagliligaw tayo sa ating asawa, ay ginagawa mo lahat upang mapansin ka ng ililigawan mo. Na kumisan, nakita mo lang ang bahay ng iniligawan mo, masaya ka na, di ba? So, sa ating panaligaw, kumisan, dumadaan tayo sa mga pagsubok, mga problema, di ba? At saka, pag naliligaw ka, kagaya ko po,
hindi po masyadong kilala ang aking asawa. Ngunit sa isang araw, di ba, Holy Week, may sa mga bisita, sa may kubul ba yun? Nagpapakain. Tinawag niya po ako. Hindi ko alam, sabi niya. Tawag sa akin, sabi niya. Sabi ko, ako ba? Sabi ko. Kasi hindi ko inaasahan na tatawagin niya ako. Kasi maganda sila. Ako, mahirap lang kami. Isang tuka lang kami. Nakatambay ako sa bakod ng eskwela namin, naka-t-shirt, at saka yung makamawang lang. Nakasandal ko. Hindi mo masahan na tatawagin kanya gano'n, di ba? Dahil sila, ibig sabihin yung may kaya sila, kami hindi, mahirap lang. Kaya nung tinawag niya ako ba, sabi ko, oo, sabi niya. Yun doon nung nag-umpisa ko, yung pag-umpisa niligawan ko siya. Sa susunod, tinawag niya uli, kumakain silang pasit, sinama niya ako. So, yung mga bagay na ganun, dahil mahal mo ang tao, no? Mahal mo ang niligawan mo, ginagawa mo ang gusto niya. Pag umuwi siya galing ng Betis, ng Saturday at Sunday, nagpapasundo siya ng alas 7 ng umaga hanggang sa bahay nila. Uwi pa lang ako alas 11 ng gabi. Ako lang. Tapos naglalakad lang po sa Pilapil, yung sa bukid. Kumisan po na ako ng mga, umuwi ako, mga alas 10 siguro yun. Nakita ko ng mga Air Force. Tsaka may dala akong palis, yung walis na gano'n. Ngayon, inintunan ko ng mga Air Force. Akala na, baril lang dalala ko. Kasi doon sa lugar na sa Maquiapo, maraming MPA. Kaya yun ang sinitaan ako. Nang nakita lang po ng daldala ko, umalis na sila. So, kahit na sumal mo ang Diyos, ay mahal mong niligawan mo, gagawin mo lahat, gagawin mo. Pero, pag nagkaroon ka ng problema, o niligawan mo siya, mahal na muna, pag binasted ka, napakasakit, di ba? Napakasakit pag binasted ka, di ba? Hindi mo mahal ang pero ang Diyos, ganoon din ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Liniligawan tayo ng Diyos. Makilala natin tunay siya. Pero pag rineject mo ang Diyos, anong nararamdaman? Ganoon din sa lalaki. Masakit ang nararamdaman na pag rineject. Ganoon din po ang Diyos sa ating buhay. Ginagawa niya ang lahat ng para lang yung buhay niya, bibigay niya sa kanya. Mahal tayo po ng Diyos. Ganun din po sa lalaki. Mahal niya ang kanyang linigawan, naging asawa niya ngayon. Mahal niya po. Kaya po, sa oras na ito, ang ating pag-aaral, the greatest love, ang pinakadakilang pagmamahal ng Diyos. Basahin ito po sa atin sa John 15, chapter 12, verse 12 and 13. Sabay-sabay tayo po. Tayo po tumayo. Sabay-sabay tayo po. 1, 2, 3. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. That man lay down this life. Susunod po. Yung malalaki po. 1, 2, 3. Lalaki lang po. Then delivered him therefore unto them to be crucified. And they took Jesus and led him away. And bearing his cross went for into a place called the place of skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him and two others with him on either side one, and Jesus in the midst. And the Pilate wrote a title and put on the cross, and the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. So po, mga babae. 1, 2, 3. This read many of the Jews for the place Jesus was crucified. They said, it of Jews. Lalaki po. When they had crucified Jesus, took his garment and made four parts, and made all his stuff throughout
This was the film. I was not just and that supposing this was they just lost. Babae po. After that, lalaki po. Then, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said unto, now there was a set vessel for vinegar, and they filled some vinegar, and put it upon his soup, and put it, shekels na lang po. Verse 30, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished, and he bowed his head and gave to the Lord. Mga po, salamat sa salita ng Diyos. Tayo po lahat makaupo. On the cross. Ano pong naisip nyo pag nakita natin ng cross? Di pa po si Jesus Christ? Pag ito'y po siya ng Jesus Christ nung pinatay siya sa cross. Di ba? Ito po ang kung paano niya po ibinigay at dinesprate at ipinakita sa mga tao para mag-suffering siya para sa atin. Kaya po, sa ating una pong love one another. Ito po yung, this is my command, they love one another as I love. Greater love hath no man, that a man lay down his life for his friend. Wala pong bibigay ng buhay mo sa mga kaibigan mo. Pero ang Panginoon Jesucristo, dahil mahal po tayo, ibinibigay niya ang kanyang buhay. Ito ang mga commandment at inutos ng Diyos na magmahalan tayo. Tayong magkakapatid, magmahalan tayo. Kung may problema kapatid, ay samahan po natin siya. At kung may tutulong tayo sa pangailangan niya, tulungan po natin. Kaya po mahal natin ang kapatid ng bawat isa. Huwag niya po tayong ipag-chismis kung ano mga problema ito. Huwag mo po itin-chis. Tulungan po siya. Hindi po natin dagdagan ang kanyang problema. Bagos, samahan po natin sa problema mga kapatid. Ngayon, may sakit siya. Samahan siya, ipanalangin po natin. Tulungan po siya manalangin sa Diyos upang maibsan yung kayang problema sa sakit. Dahil po, lalo na yung pastor, yan po ang pinakamalapit na sabi niya, anong problema, ibagay mo sa pastor, ipanalangin ka upang sa karon. Dahil po, sabi ng Diyos sa James chapter 4:15, I think like that, na malakas po ang panalangin ng naglilingkod sa Diyos. Kaya, wala pong taong ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Pero ang Diyos, ibinigay niya lahat to. Ang kanyang buhay para sa atin dahil mahal niya tayo. Di ba? Pangalawa po, the sentence of journey to Calvary. Ito po yung ibinigay po ni Pilato sa mga sundalo upang parusahan ang Panginoon. Nung una po, dahil si Pilato po ay alam niya wala siyang kasalanan ang Panginoon Kristo. Pero sa kasigon ng mga tao, mga leaders, religious leaders, katulad ng mga preseo, na sinasabihan yung mga tao na ipako sa cross. Ang ginawa po nila dahil sa pressure po ng mga tao, ibinigay ni Pilato sa kanila. Bago siya ibinigay, gumawa po sila ng yung koronang may tinik. Alam mo yung koronang may tinik na yun? Yung aroma.
Sa bansang Saudi, marami po yun. Yang lamang, pag nakakita ng puno sa gitna ng deserto, parang malit lang. Pero yung tinik noon, napakatalas. Hindi umano. Pati yung puno, dahil bulldozer mo, mayroon ng bulldozer, bag tumubo sa desert. Ganun po katindi yung kinuro na sa Panginoon. Kaya pag ginanon doon sa ulo mo, lahat ng tinik, papasok sa ulo mo. Ganun po ang pinarubos. Binigay po ni Pilato sa mga tao upang parusahan at dalhin ang krus sa bundok ng Kalbaryo. Habang po pinapasan niya ang krus na ito, ay sinisipa siya, pinapalo siya. Hindi kagaya po ngayon yung mga pag-Holy Week. Yung mga Holy Week, di ba, papapasan sila ng krus. Hindi po ganoon. Pero si ang Panginoon Jesus ay punong-puno po ng kahiram. Pero hindi siya dumaying ang Panginoon Jesus. Dahil kusa niyang ibinigay ito para ikaligtas. Ngayon po, ang Kalbaryo natin, paano po ang pagdumadang taas ng Kalbaryo? May mga tayo po dito, ang Kalbaryo ng Bautisa. Sa paglakad natin hanggang sa dulo ng ating buhay. Ako po, may sasabi ko, ang dinadaan ko mga Kalbaryo, buwat ng nag-abroad ako. Dahil 40 years po ako sa Saudi Arabia. Nung una ko pa ako doon, ginagawa ako ng alipin. Na makasama kong Pilipino, India, dahil baguhan lang ako. Yan ginagawa lang. At pagkatapos po, ang ginagawa magbasa ng mga ladder, maggamit nila, dahil baguhan ako. Ganun ginagawa. Yung Kalbaryo ko po sa bansang Saudi Arabia. At dahil po katoliko ako, nananalangin ako araw-araw, hindi ako matulog, hindi ako hanggang ngayon po. Ngayon, ang trabaho ko doon, at sabi ko, Lord, ganyan ba yung trabaho ko? Hindi ganito binigay mo sa akin. Bakit gano'n, sabi ko? Alam mo na po mga Pilipino, yung mga boss natin, pag alam nilang baguhan, pahirapan ka. At dinadalain ko sa Panginoon. Ngayon, nung nakita ko yun, nananalangin ko sa Diyos, Lord, ito pang trabaho binigay mo sa akin. Sabi ko sa hindi naman kanyan ganito ang trabaho. Ngayon, hindi nagtagal yun dahil sa panalangin ko sa Diyos. Pinalitan yun, akong tinaas nila. Kaya pag nanalangin ka sa Diyos, nahihirapan ka, tutulungan ka niya. Maging sa trabaho namin po sa bansa sa Saudi Arabia. Ako po'y nagkasakit. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Medical check-up na ako, blood chemistry, wala silang finding. Pero ang gamot na binibigay na sa akin, napakarami. Nung mga isang buwan ako, hindi nagagamot yung nanaramdam ko. Sinabi ko sa Lord na Lord ako, kung gusto mo na akong kunin, sabi ko, nasa iyo yun. Pero meron po akong iniingi, sabi ko sa Panginoon, na bigyan po ko ng ilang taong pa. Dahil ang mga anak ko noon maliliit pa. Sabi, walang makakatulong sa... Anong ginawa ng Panginoon? Hanggang ngayon, buhay ako, nasa harapan niyo ako. At pag nanampalataya ka na yung hinihingi ay bibigyan ng Diyos. Huwag kang umingi may doubt ka. Sabi ng Diyos sa James chapter 1, para kang alon sa dagat. Hindi alam ng Diyos ang gusto mo. Kahit mo na lang ito sa ating puso na matatanggap at matatanggap mo ng ining mo sa Panginoon. Maging sa minsan, nung naborn again po ako, naborn ako sa Saudi Arabia. 3 months na po born again, no? 3 months. Nung ganitong yung ganitong congregation, ng GIL po ako noon. Nung nag-attend na po ako ng ganito, no? After 12 maglalans na kami, tapos na eh. Ngayon, nung nakaupo na kami gano'n, dahil ang babae, separate at lalaki, bigla kaming dumating mga religious police. Mga mutawa sa bansang Saudi. Inuli kami. Kaming nahuli noon sa GIL na balita sa TV. Pero hindi ako bumitaw. Biro mo, yung mga kasama mga tumatayo dito niya mga music, kinulat, kinulong lahat. Na-deported. Kami po,
nag-Bible study, Things Burners sa disyerto. Mga 10 kami. Ngayon, pag may dumadaan ng sakyan, hanap kami ng mga puno sa disyerto. May dumadaan ng sakyan, into mo kami. Dahil hindi ka magdaba ng Bible. Mga malit lang dito. Baka dahil under surveillance kami. 3 months yun, under surveillance kami. Dahil po, bawal sa bansang Saudi Arabia yung magtipon-tipon na ganito. At bawal sa kanila, ayaw nilang si Muhammad nila. Ayaw nilang masabi na Jesus Kristo ay Diyos. Para sa kanila ay propeta lang. Marami ka pong dinanas doon. Yun po ang kalbaryong nadaanan ko sa Balsata hanggang ngayon. Ngayon, kaya po napauwi ako. Bakit? Dahil ang mga project namin, ako nagbibili sa project namin. Pag nakukuha po ang project ko, alam ko lang yung tubo. Ang interest ng kumpanya, Pero yung mga tao ko, nagtatrabaho, napakababa ng sweldo nila. At sinabi ko, nagawa ko ng sulat sa kumpanya, yung mga tao ko, pinapirma ko at ako pirma. Anong ginawa ng general manager namin? Tinapon lang sa basa. Ang ginawa ko, bawat araw ng mga tao ko, may 3 times lang overtime. Araw. Basta nagtrabaho sa may 3 times lang overtime. Minimum yun. Ngayon, katagagal na ginagawa ko yun, parang Robin Hood. At sinabi ko sa Lord, Lord, anong gagawin ko? Hindi po maganda itong ganito. Sabi ko, parang nagnakaw ko ang kumpanya ko. Ang ginawa ng Diyos ay hindi na ako binigyan ng project. Hanggang natutulog lang ako sa church, sa children's room. Sa children's room po ako natutulog. Dahil nagsara sa Eastern Province ng tao, ang kumpanya ko, yung mga gamit na, mga tao ko, dinala ko sa Riyadh. Ako na nauwi uling dahil nagbibili ko sa mga palasyo, sa Aramco, hindi mo na ako pinawi. Pero dumating po yung Kalbaryo, biglang namatay. Pagkatapos ko ng seminar sa church namin, 7 o'clock to 10 o'clock. After nag-graduate ako, after 3 days, nag-graduate kami ng seminar para sa pastoral, ay natutulog madaling araw, nagri-ring yung telepon. Ngayon, sinabi na, namatay yung anak kong babae. Kaya napakasakit. Kaya ganun din po na pinauwi ako ng Diyos. Ayaw niya yung magbibigay ka ng mga overtime, but hindi nila ginagawa. Kaya nagpapasalamat ako, nung nakauwi na ako, walang tinik ko sa ganung bagay. Yun po ang kalbaryong nadanas ko sa bansang Saudi Arabia. Ganun din po ang Panginoon Jesus na abang siya'y papunta sa bundok ng Golgotha, di ba, bato-bato po yung mga dinanan hanggang sa bundok. Ganun din po. Baging sa buhay ko, ganun din po. Ewan ko sa inyo, pero yun ang buhay ko na dinanas sa Pangado po, the crucifixion and sign. Di ba sa verse 18, sabi niya, where they crucified him, and 2 others with him, either side one, and Jesus in the midst. And Pilate wrote a title and put in the cross. The writing was, Jesus Nazareth of the Jews. Ito po yung, even the Roman governor po, naniniwala siya kay Yesu Kristo. Siya ang hari. Ang Panginoong Jesus. Bagamat siya Roman government, ay naniniwala siya sa mga itong bagay na ito. Jesus ipinako po sa pagitan ng mga dalawang lalaki at ipinakita kahit sa gitna ng paghirap kasama ang makasalanan. At para mapulpin po ang mission niya dito sa lupa upang yung mga nawala ay masesave. Yung po ang ginawa ng Panginoon. Ang sacrifice niya para sa atin, para sa akin, at sa atin lahat. Ang pinako sa cross. Di ba napakasakit yun? Pangapat po, mabilis lang po ito. Kukunti lang po. Ang sinabi niya, the fulfillment of prophetic fulfillment
John 19 to 20:24. This letter then read many of those, for the place where Jesus crucified was high to the city, and it was written in Hebrew, Greek, and Latin. Then said the chief priest of the Jews to Pilate, write not, the king of the Jews, but he said, I am king of the Jews. Pilate answered, what I have written, I have written. Ito po yung, nung panahon po ni Pilato, isinulat niya po yung sa taas ng krus niya. Tatlong salita po yun. Greeks, Latin, at Jews po, para maintindihan ng dumadaan doon. Kung anong ibig sabihin yun. Diba? Tapos po, yung mga Pariseo, nagre-reklamo siya. Diba sinabi niya rito, sabi niya, the king of the Jews, but he said, I am the king of the Jews. Yun po siya, the king of the Jews. Gustong palitan po ng mga Pariseo. Pero ang sabi ni Pilate, ang gobernador ng Roma, ay kung anong sinulat ko, yun na. So naniniwala po ang gobernador po na ito na hari ang ating Panginoon Kristo. Bagamat ang mga tao ayaw nilang tanggapin siya hari. Sino po? Tayo po. Sinong hari natin buhay? Di ba ang Panginoon Kristo? Pag nanalangin ito, ikaw mag-hari ng aking buhay. Pag tinanggap mo ang Panginoon Kristo, ikaw mag-hari ng buhay. Hindi ang sarili mo ang mag-hari. Ang Panginoon Kristo sa buhay mo. Sunod po. Then the soldier, when they had crucified Jesus, took his garment and made 4 parts to every soldier a part, and all his coat. Now the coat was without seam, woven from the top. Verse 24, they said, therefore, among the said, let us not rend, but cast lots of it. Who shall be, that scripture might be fulfilled, which says, they parted my raiment among them, and for my venture they cast out lots. The thing, therefore, the soldiers did. Yung pong mga sundalo ng mga Romans government ay pinagatitin po ng ang mga suot ng Panginoon Jesus. Tuniki lang po ang natira. Dahil po, ang mga ito, pinagatitin nila at pinagsugalan yung mga dami ng Panginoon Jesus sa mga 4 na taong ito na mga sundalo. Gagaya po natin, di ba may namamatay? Pag may lamay, nando po ang sugal, kinukumpare nila nung panahon ng Yesu Cristo. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Kinukumpare na po yun. Hindi po ganon yung mga ginawa sa Panginoon Kristo. Sabi ko, Scripture might be fulfilled, and said, this parted raiment among them, and for my venture did not cast lot. The things therefore soldiers did, kung ano pong magawa ng mga Number 5 po, Jesus cared for his mother. Sinabi po rito, not there stood by the cross of Jesus, his mother, and his mother's sister, Mary the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, woman, behold thy son. Then said he to the disciple, behold my mother. And from the hour the disciples took her unto his own home.
makita po natin na Jesus noticed na ang kanyang ina, ang kanyang sister, at si Mary Magdalena. Sinabi niya sa kanyang ina, Sister Magdalene, sabi niya, at ang kanyang disciples na ipinakita ang concern sa gitna ng paghirap ng Panginoon Jesus. Bagamat siya'y nakapako, pero nandun po ang concern niya sa kanyang magulang, sa mga disciples, at sa kanyang mga sister. Nakita niya ang kanyang ina at si John nakatayo malapit sa kanya. Jesus ipinakita pagkalinga at pagmamahal. Even in the last moment, habang napako si Cruz, sinabi niya kay John, ingatan niya ang kanyang ina at Mary. This shows how love the Christ and concern sa kanyang magulang sa gitna ng kahirapan. Number 6, the completion of the mission. After this, knowing that all things were now accomplished, that the scriptures might be fulfilled, set and items. Verse 9, now there was a set vessel full of vinegar, and put it upon Aesop and its to his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It finished." He bowed his head and gave out to the ghost. Makita po natin dito na habang si Kristo'y napako sa krus, sinabi niya, ako'y nahuhuhaw. At ipinakita niya, bagamat siya dito sa human, bilang human po siya, na-experience po niya ang suffering, ang paghirap sa kanyang buhay na dinadanas sa pagkapako niya sa krus. At sinabi niya, ako'y nahuhuhaw. Ano pong ibig sabihin nito na ako'y nahuhuhaw? Para po, at nung nakita po ng sundalo ito, kumuha siya ng stick at sponge at ilalaw sa sawa na binigar at ibinigay sa Panginoon. At nang matikpan ng Panginoon ito ay sa atin dinura niya. Dinura ng Panginoong Kristo ang tron. Ito po ay para maibsan po ang kanyang paghuwaw, ipinakita sa atin even in suffering, there were those whose kindness. Bagamat ang Panginoon Kristo, naghirap siya. Nandun po yung kindness na ipinakita niya. Maging mga sundalo, ipinakita niya ang paghirap ng Diyos na binigay sa kanya yung binigar na maasim. When Jesus said, it is finished, it means that His mission to save us, ang mission niya po, na para iligtas tayo from our sin, was completed. He did everything He did could be with God. Upang makita po sa atin. Ngayon po, meron po tayong meron tayong the 7 word before He died. Una po, ang sinabi ng Panginoon Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang ginagawa nila. At ipinakiputo na walang kondisyon. Ipinatawad ng Panginoon Kristo ang mga nagpako sa Kanya sa krus. Pinatawad niya, bagamat hindi nila alam kung sino ang Panginoon Kristo. At pati po ang pumatay sa Kanya ay maaaring mapatawad. Ano ang dahilan para hindi tayo mapatawad? Wala pong dahilan kundi tayo mapatawad ng Panginoong Kristo. Pangalawa po,
Sinabi ko sa inyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. At sinabi niya ito sa mga nagiging magnanakaw para magsisi kahit nasa sandaling buhay nila may pag-asa pa rin. Kaya huwag mong sabihin wala kang pag-asa. Hanggang may buhay ka, may pag-asa ka. At pangatlo po, ginang, narito ang iyong mga anak. Kahit na nasa matinding pagdurusa po, inalaan niya ni Jesus ang kanyang ina na ipinagkatiwala niya sa lagad na si Juan. Siya po ay sa lagad ni Juan na hanggang sa huling minahal at tinalaga niya ang iba. At susunod po, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Makita po dito ang padalamhati at pakiramdam ng Panginoong Yesus nagpapakita, bigat ng kanyang makasalanan na tao na kanyang dinadala. Dinadala niya po ang bigat ng kasalanan natin. Kaya siya na Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? At panglima po, nahuhuho ako, sabi niya. Nakaramdam siya ng sakit. At siya'y umiyak. At yung damdamin na hindi siya malayo sa atin. Anytime nasa tabi natin ang Panginoong Yesus to. At ang pangalan po, naganap na. Nakita po natin dito na sinabi ng Panginoong Yesus na naganap na. Na ipinapayag niyang mission niya dito sa lupa, ang pagtubos at kompleto ang halaga para sa kasalanan ay naganap at nabayaran na. Nabayaran na po ating mga kasalanan. At ang pangalan po ay pampito, sabi niya, Ama, sa mga kamay mo aking ipinatagubilin ko ang aking espiritu. Sinabi po nito, huling sandali pinili niya ang pagsuko niya sa buong tiwala. Ipinakita niya sa atin sa kanyang buhay kung ano ang tunay na kahulugan ng naganap na pagpasakop sa 7 salitang sinabi ni Jesucristo. Makikita po natin ang pagpatawad, biyaya, pag-ibig, tunay tagumpay at pagpasakop sa krus. Hindi lamang isang kwento, ito'y isang na magsisi, magpasakop, magtiwala at sumunod. Huwag siyang sarang ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. And the last but the least, the conclusion po. Jesus commands, give us, love as we have been loved. Do what Jesus tells us to do. Lay down your life, give yourself, serve other, and love each other. Ang kabuuan po, John 13. For God loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but everlasting life. Yun po ang Panginoon, marami po salamat sa mga salita mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang salitang ito na may pamuhay namin. Titimusan po sa at maghalis ang araw-araw buhay. Maraming salamat. Kaya pinagkakatiwala po ang buhay ng basta. Pagpalain ka ng buhay, physical, spiritually, financially, sa pangalan ng Kristo. Praise the Lord. Salamat po sa message po ng Panginoon. Since today po ay sineselebrate ang Mother's Day, so tayo po ay magkakaroon ng konting celebration about Mother's Day. Gusto ko lamang pong balikan itong message po ni Pastor dito po sa Jesus Care for His Mother. So, ang message po ni Pastor ay yung the greatest love. Ang dakilang pag-ibig po na ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo na inialay niya ang kanyang buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Sa kalalagayan po ng Panginoong Yesus dito po sa Jesus Care for His Mother, nasa krus po siya nakapako, and yet inaalala pa rin niya ang kanyang nanay.
Dito po pinapakita ng Panginoong Yesus yung kahalagahan po ng isang ina. Sa verse 25 po, sabi po rito, "Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary the wife of Cleopas and Mary Magdalene." Papansinin po natin dito, puro mga babae po ang binanggit. Alam niyo po, sa ministry, malaki pong papel ang ginagampanan ng mga nanay. Kaya sa umaga pong ito ay paano pinakita ng Panginoong Yesus yung kaniyang pagpapahalaga sa kaniyang nanay, sa kaniyang ina nang siya'y lumakad dito sa mundong ito ng katawang tao. Ito rin ang klase ng pag-ibig na dapat nating ibigay sa ating mga nanay. Amen po? Sino yung mga nanay dito? Nanay to be meron. Yan, ngumiti sila. Sige po, makakaupo muna kayo. Makakaupo muna kayo. Hallelujah. Gusto ko lamang pong mag-exhort ng konti about regarding po sa mga nanay. Ako po may nanay pa. Malakas pa po. Ang ating pong, sabi po ng Biblia, sabi ng banal na kasulatan, sa Exodus chapter 20 verse 12, sabi po niya rito, "Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you." Ano po sinabi doon? Honor your your father and your mother. Hindi po sinabing father lang. Mother, binanggit po ang mother. Di po ba? Sino pong may mother pa rito? Yan. Yan. So, habang buhay po ang inyong mga nanay ay pahalagahan po natin sila. Amen? Andyang makataklan. So, kailangan tala pong luguran. Hallelujah. Meron ano pong command dito ng Panginoon? Honor. Di po ba? Honor your mother. So, pag sinabi pong honor, ibig niya po sabihin, i-value natin sila. Dito po, nakita natin, naghihirap ang Panginoong Yesus, and yet, inaalala niya ang kanyang nanay. Amen po? Subukan mong munta ka kitang mapali. Aga na kami pa kay mother mo. So dito po, even na nasa paghihirap po ang Panginoong Yesus, inaalala niya. Why? Sapagkat naunawa ng Panginoong Yesus ang kahalagahan ng isang ina. Amen po. Honor means value. Pangalawa, respect. Deserve po ng ating mga nanay ang respect. Amen po. Kailangan nila ng respeto. At ano pa po? Kailangan i-cherish sila. Amen. Andiyan na yung kaya dahil panilang magsalita ng salita, bala mo Armalite-less po ka. Kasi po papel date. So, honor means po, hindi lamang pahalagaan sila, kailangan ng respeto, kailangan ng cherish. At higit sa lahat po, care for them both in words and action. Amen? Kailangan yung pagpapahalaga. Kailangan yung pag-iingat sa kanila. Kailangan yung pag-acknowledge sa mga ginagawa nila. Hindi lamang po sa action, kundi hindi lamang sa salita, kundi makita po ito sa action. Amen po. So, before na pupunta po tayo sa ating short program about the mothers po, let us worship the Lord. Worthy is the Lamb. Thank you for the price you paid.
sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pieces. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you down with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the thrones. Crowned down with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ama na salamat, mapangalan salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa katunggubayan ng gawain na ito. Mga kapatid, Panginoon, kung pamamukan din ako rito ng Sapiens Sound, ay makabalik sa aming bayan ng Sapiens Sound. Maging ang pagkain, pagsasalot, Panginoon, pakabasbas, mapakasinis, maging kalakasan, at maging kagain sa pisil na katawan nito. Maraming po salamat nga sa ilo pong kapurihan, pasalamat sa pangalan ng Panginoon sa Pisang Espiritu, ang lahat magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. Sige po, makakaupo muna kayo.
At so maganda po itong message ng Jesus Care for His Mother po. So kung mapapansin natin dito sa kabila ng paghihirap ng Panginoong Yesus, ay inabilin niya ang kanyang nanay. Pansinin niyo po, kanino niya inabilin ang kanyang nanay? Kay John the Beloved, hindi kay Judas. Di po ba? Di po ba? Kay John the Beloved. So, kasi balo na mahalagayang mother na. Kaya pinabili niya kitang taong malapit kay puso ni John the Beloved. So, this morning po ay ako po ay nagagalak. Marami po tayong mga nanay na naririto at may mga iilang wala pero alam natin na gusto rin lang kaya lang may mga ibang pangyayari po kaya hindi sila naka-attend. So this morning po ay Sister Lolet, pwedeng paki-assist. Assist me, Tita Lolet. Dahil Mother's Day ngayon, kailangan ikaitala rin mother. Siyempre, tintarapol ka rin. Lakas. Sorry ka rin youth, ka rin tatay, ka rin mong mother. Ini. So, masaya la po ngayon eh. Katuwaan po pa. Pwede po nga usang tala rin anti-talistan na ito. Usang ko talistan na ito ang mother. Sinulat nila po yan. So, atin na pong pin-repair dita ka gifts po ri Sister Lolet. At the same time po, may glututan dita ka pamang ang kanita naman po. Puta pa picture kayo. Pumeto nga yung bulaklak tamo na. Liwas-liwas na mo. Kada adinan po, bawat metong ausan ko po, munta na kayo ni. So, pwede tayo pong ausan ni Estela David. Sister Estela David. Pa-picture na mo na. Patalan mo na yung bulaklak ang kanita. Kunwari, dakal ta bulaklak. Ay, may tatasing Clorox sa akin. No worries, say. Matras ka, sister. Bala mag-graduate ka. Next po ating Eva Chongko. Ating Eva po. Papalakpak na ako. Ka-dry naman nga. Kaya matras ka tingin ba? O di po ba? Aga na kayo niyan po. Tang gamitan niya yung sabon, yung downy, yung Clorox po. Tang maglinis kayo. Mother's Day pala. Next po, Ate Kim. Si Ate Kim. Dalayan na po ka rin ng Ate Kim. Karin nyo niya picturean. Kami lang munta ang Ate Kim. Pa-calibrated itang bitis ng metong magkasakit siyang maglakad. Talakad ka, Bert. Okay. So next po Sister Menchi De Leon. Ayan, Menchi kain na. Sister Menchi, kaya pa? Ay, alika na. Muntik ng Menchi kiss. Ay, sorry. Edit.
Yung chocolate po, yan yung galing sa ano, hindi galing Switzerland, local. Next po is si Sister, wala yun. Sister Mylene Mendoza. Hey. Pwede kong pa-picture, sorry. Santing ata, bela rin anak na eh. Opo, ta, bela nga po. Next po is Sister Lani Manuel. Jake! Siyempre, is Sister Sina Sanchez, mother to be. Next po, Sister Faith Coronel. Ay, sister. Anda siguro, metong nga itsura yung bulaklak. Sister Lisa Ramos. Aliwalay Liring Mother, ito nga lang extra. Sister Angelita Francisco. Wow. Baka abaltog may potang offer niya na. Sister April Malyari. Eko pa mami pingay ni rest day. Sister Sheila Ramos. Ay, Sheila Rason po. Sorry. Ayan. So, ready pong aliwa, alalo, pero ibiyatala po rin karela kayong next week datang Sister Faith, Sister Len Martinez, Joy Lopez. Ay, Joy! Joy, bemling ka rin, Joy. Yan dyan alalo pa. O, nga kata pwedeng pa-picture, pareho ka talalalagi. At saka ating Pres Sabino at saka Erminia Doria. Sige, pag-distribute mo na rin ang Mother. Praise the Lord po. So, magparapol ko po karan mong Mother na. So, 500 po. So, nilo pong excited. Una nga naman po, dakal. Pilan mo. So, sige po, mag-pray na kayo. Nino rin mabagot ka rin eh. Singkalakas na prayer. At kaya rin mong memipit, tingnan pang panyaling ulam. Bogi kang magot, Bong. Bagutan mo ka ni Sister Mylene. Next, kanino ya po kaya ini? Kim Lopez.
Begot yan, Bongki. Biyan na niyan, Tita Lolet po ta. Shay, higang magot. Sister Faith Coronel. Genesis. Aliclorox Kasim Bemi. Kaya pa-feature yan. Metong namo po na eh, dakal. Oh, Rek, ikaw magot, Rek. Ay, may babagutan tiyang asawa mo na. Hindi ka na siguro mamasa. Eva Chongko po. Ay, puluto yan na. Ilang may magot. Chocolate na ho. Di ba chocolate? Wala na? Isto na po. So, beto ko na po ang Sister Mylene. Amen. Thank you po, Pastor. So, ngayon po dadako tayo sa sa larangan po ng pagbibigay dahil naka-receive tayo. Happy Mother's Day po pala. So, tinatawag ko yung magandang anak ng Diyos, si Bella Malyari. Happy birthday! Sorry po. Lalagay ko lang po muna to. Bakit yung chan ko? Ayan. Good morning po ulit. Ay, good afternoon naman. Kung alam niyo po ba yung kwento about the many rich people tsaka yung isang widow? So, babasahin ko po siya. 2 verse lang naman po to. Sabi sa Mark chapter 12, verse 41 to 42. Sabi po dito, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasure. Many rich people threw in large amount, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only few cents. So, ang ano ko po dito is, like for example, marami pong mayayaman, di ba? Kapag magbibigay yan, parang kurot lang sa ano nila, kurot lang po sa yaman nila. Pero ang isang mahirap, kapag nagbigay po siya, yun na yun. Yun na po ang lahat ng meron siya. So, ang tinitignan po kasi ng Lord, hindi yung halaga. Hindi yung kung magkano yung ibibigay natin, kung magkano yung iuhulog natin. Tinitignan niya po dito kung gaano ka kawiling magbigay. Kung anong laman ng puso mo kapag binibigay mo yung giving na yun, kapag binibigay mo yung tithes mo, kapag binibigay natin yung love offering natin sa Kanya, di ba? Kaya sa morning po na ito, inaanyayahan ko po ang lahat na magbigay. Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik-likling at umaapaw, ang siya ninyong mararanasan pag nagbigay. Pag nagbigay, magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal, kung ano ang iyong tinanim sa anihin. Kung ano ang iyong tinanim
pinanim sa aanihin. Kung ano ang iyong pinanim sa aanihin. Hallelujah. Pag-pray po natin, ituon po natin ang ating mga kamay sa mga handog. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa mga handog na ito, Father God. Nawa ay pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord, na naghandog at hindi po nakapaghandog. Nawa ay i-bless niyo po, Lord, ang kanilang mga crops, mga harvest na kung ano man meron sila. And Lord, their prayer request, Lord God, nawa ay i-grant mo po ito, Lord, sa tamang panahon, Lord, in your will, Father God. And Lord, nawa ay i-bless niyo po ang bawat puso ng isa na naririto, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bigla yun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Misa pa po. Happy birthday to you. Oh, look ka pa akin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Batiin naman natin siya. Happy birthday to you. Sige po, puntahan niyo po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Minsan na lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Bella. Praise the Lord. Ipag-pray po natin si Belay. Alam niyo po ito si Belay. Bata pa lang po nasa church na ito. Kaya pagdating ng panahon, ito't narito na siya. Ginamit po siya ng Panginoon sapagkat ang puso po niya ay inubog na ng Diyos sa kanyang kabataan. Kaya yung mga bata po, dalhin natin sa Panginoon. By the way po, maraming salamat pala sa mga matagumpay po nating daily Bible Vacation School po. Salamat po sa lahat ng workers. Palakpakan po natin sila. Naging matagumpay po at ang mga bata po yan na paglaki po ng panahon ay naniniwala tayo na sila iaabutin na din ng Panginoon ng Lord. Amen? Sila itatawagin po niya. Hindi po nasayang ating mga pagpapagod. Let us pray po. Ituon po natin kami kay Belay. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa buhay po ni Belay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga blessing na patuloy mo pong ginagawa sa kanyang buhay. Salamat sa patuloy na pagpapagamit niya, Panginoon, sa kabila po ng kabisihan niya sa kanyang trabaho. And yet, hindi niya nakakalimutan ang Diyos na nagpala sa kanya. Kaya naman po, Panginoon, sa oras na ito, patuloy na nadadeclare po kami ng blessing upon blessing sa kanyang buhay. Ingatan mo siya sa kanyang trabaho, sa kanyang paglalakbay. At patuloy, O Lord, na i-provide mo po ang lahat ng kanyang mga pangangailangan at anuman ang kanyang pangarap na ayon sa iyong kalooban. Patuloy mo pong ipagkaloob. Samahan mo siya, mightily, Lord, sa kanyang paglalakbay bilang isang mananampalataya. Salamat po, Ama, sa iyo pong papurit parangal. In Jesus' name, amen. Amen. Happy birthday, Bells. Hallelujah. Kaya po pa-picture tapa mo pala rin, mother. Bago tayo mag-testimony. Aray, family na pa ka ng Bella, pa-picture lang. Kaya ba po rin hanggang mother na mo na, sabi-sabi po. May pakilala, Mita. Wala na, mother ka naman. Perch. Sige.
Sige po, magkanta at pagkanta tayo. Noah, ikaw ang mag-birthday, di ba? Happy birthday din, Noah. Makiabe ako. Makiabe ako. Sige po, lahat na lang, Mother. Dito po. Asan yung mother ng tahanan namin? Para niya, Ate Kim. Sister Menchi, alika. Sige, okay mo, Yabe. Pakukuha lang kasi. Luklok lang ano rin, aliwa. Luklok lang rin, yan. Sister Miley, luklok na ka, sister. May itong pang luklok. Okay, kasya, siya. Kasya na lang, ano ma? Makiabi ko kay Vietnamese ang picture. Usog pa po kayo, Sister Menchi. Dikit po kayo kay Kim. Takpan niyo po yung paa niya. Makiabi ko. Praise the Lord. Sister Mylene, ating kundita announcement. This coming Sunday po, wala tayong Sunday service. Instead, meron po magaganapin po ang regional anniversary dito po sa McDonald Anon. 2 o'clock po yun. So, lahat po tayo ay doon na pupunta. 2 o'clock po ngayong Sunday. At isuot po natin yung yung pinatatak na damit na t-shirt. Yung wala naman pong nakatatak na t-shirt, mag-white t-shirt na lang po kayo para identify po ang LOTN San Roque. Okay po ba? Okay po ba? Anong isusuot natin?